Hi guys! Ngayon naman ituturo ko naman sa inyo kung paano kayo makapagpa-update or makapagpa-change ng inyong SSS cellphone number or contact information online. So ngayon nakapag-login na ako dito sa aking SSS account. I-update ko lang ang aking cellphone number. So dito, click nyo lang itong may sign na ganito. Ayan, click nyo lang yan. Then, makikita nyo dito yung member information. Click nyo lang yan. Then, click nyo itong member details. Ayan. So, dito sa member details ninyo, scroll nyo lang pababa, makikita nyo dito yung update information. So, click nyo lang yung update information. Ayan. Dito sa update contact information, dito nyo na makikita yung gusto nyong i-update. So, tulad sa akin, ang gusto kong i-update is yung cellphone number ko lang. So, makikita nyo dito yung mobile number ninyo. So, dito sa my box, click nyo lang yan. Ayan. So, pag may check na, okay na yan. So, lagay na natin dito yung bago nating cellphone number. Ayan, yan na yung bago nating cellphone number. So, double check, triple check nyo yung bagong cellphone number natin kung tama ba. Then, pag tama naman, click na natin itong next. Ayan, so bago kayo mag-next or mag-submit dito guys, double check nyo yung information ninyo kung tama ba. Then, pag tama naman, click nyo na itong submit. Click natin yung submit. Ayan, magkaroon tayo ng transaction number, date or time of update. Ayan. Then, nakalagay din dito, please check the email notification to your registered email address. So, dapat, after natin makapag-submit dito, i-check na natin ang ating email. So, ngayon, open natin yung email natin kung saan nakakonect yung ating SSS account. Ayan. So, andito na yung email ni SSS. Click natin yan. Ayan. So, nakalagay dito, this is to acknowledge your receipt of your request for updating of our mobile number. So, nakalagay din dito, click here. Yan, click natin yung here, naka-color blue, to confirm your requested changes. So, kung sure na kayo na i-update nyo yung inyong cellphone number, so, click nyo lang yung here. Then, dito pala guys, after 2 calendar days from the confirmation date, you will receive an email notification informing that your requested changes have been affected together with the PDF copy of your updated contact information. So, ngayon, pag sure na kayo, click na natin yung here. Ayan, then dito, kailangan na natin mag-login sa ating SSS account. So, dito pala guys, ang ginamit ko dahil magbagal or delay yung OTP code na sinisend ni SSS sa akin. So, ang ginagawa ko is nag-set up ako ng TOTP. Para naman sa tutorial kung paano magkaroon ng ganito, time-based one-time password. Or kaya ito yung TOTP. So, i-search nyo lang sa YouTube. Or check nyo dyan sa comment section. Ilalagay ko yung mga bago kong tutorial sa bagong SSS website. Makikita nyo dyan yung tutorial ko. How to set up SSS TOTP Jobs Blog. I-search nyo lang yan ng ganyan sa YouTube. Lalabas na dyan yung tutorial ko kung paano kayo makapag-set up ng time-based one-time password. So, para hindi na kayo maghintay ng inyong one-time PIN kay SSS dahil kadalasan nadidelay yung OTP code ni SSS. Kung kaya nag-set up ako ng ganito. So, click na natin yan. Yung, ayan, dito, ito yung pinipili ko dahil mas mabilis kesa dito sa
one-time PIN ni SSS. Ayan, nakapag-login na tayo. Then, click lang natin tong I agree sa baba. Ayan, so dito sa update contact information ulit, so kailangan yung mag-confirm dito. So, para ma-process ni SSS yung pagpa-update ninyo ng inyong cellphone number, so kailangan mag-confirm kayo. So, click natin yung confirm. Ayan. So, ayan na guys, nakalagay, you have successfully confirmed. Maghintay na lamang tayo ng ilang araw na ma-update ang ating cellphone number or contact information na pinabago natin dito. So again, after 2 calendar days, so mga within 2 days, mag-email naman si SSS sa atin na na-change na natin ang ating cellphone number. So hindi ito automatic guys na automatic approve or automatic mabago ang ating cellphone number. So kailangan pa nating maghintay ng ilang araw para ma-update yung ating cellphone number. Then, kung halimbawa naman, wala sa inbox ng inyong email, ang email ni SSS, so check nyo sa inyong spam or junk folder ng inyong email at baka nandun yung email ni SSS. Then, kung halimbawa naman gusto nyo i-cancel yung pagpa-update ninyo, if ever na nagbago lang yung isip ninyo, so pwede pa natin yun ipa-cancel ang ating pagpa-change. Ngayon, check natin ulit ang ating member contact information. Click natin ulit tong update information. Then, makikita natin dito na you have pending transaction of updating of our contact information. So, pag once na may nakalagay dyan, you have pending transactions. So, ibig sabihin yan, hindi pa tayo makapagpa-update ng any transaction dito sa ating contact information like mailing address, ayan, telephone number, mobile number, email address. Never pa natin yan mapa-update dahil may pending transaction pa tayo kay SSS. Kailangan muna maghintay tayo or ma-successful na yung ating pre-process na pagpa-update ng ating contact information. Pero kung halimbawa naman guys, nagbago yung isip ninyo, ayaw nyo nang ipa-update or baguhin yung cellphone number ninyo, click nyo lang itong cancel. Yes guys, pwede nyo pa ipa-cancel yung transaction na ginawa ninyo. So para hindi ma-process ni SSS ang pagpa-update ng inyong contact information or cellphone number, click nyo lang itong cancel. Then, pag once na pinakancel nyo na yan, pwede na ulit kayong mag-process ng any transactions dito sa online correction ninyo na naandito. So, pwede na kayong makapagpa-update ulit ng inyong email address or cellphone number or mailing address or kung ano pa mang gusto nyong ipa-update dito is pwede na basta i-cancel nyo muna ito. So, ayun lang guys, ganun lang kabilis at kadali kung paano kayo makapagpa-update ng inyong contact information kay SSS. So, kung kayo ay bago sa aking vlog, please consider to subscribe para updated kayo lagi sa mga informative at updated na mga videos ko. Thank you for watching!